gosh. Naku po. Ito ang mahirap. Minsan, lalabas ka. Sakto yung oras. Mga dre, usually, lumalabas ako ng bahay. Oy, good morning pala sa inyo. Good morning, good evening. Minsan lumalabas ako ng bahay. Gaya lagi ng oras na nakasanayan ko. Alas 7, mga dre, no? So, pagdating ko sa trabaho, tama-tama lang yung oras ko. May 10 minuto ako, 15 minutes para mag-relax bago magsimula yung trabaho. Minsan, pag hindi ako nag-check ng weather, doon ako nagkakaproblema kasi kailangan ko pa maglinis ng sasakyan. Ang gumaganon-ganon ako mga dreno kasi makapal yung hindi naman masyadong makapal yung isdaw sa kalsada, kaya lang dumidikit diba, dumidikit sa traction ng gulong sa mga gitil-gitil niya. Merong event dito ngayon sa amin mga dre, concert ng grade 4, 5, 6. Itong merienda na to, para sana to sa mga lolo at lola nila na attend para sa event. Kaya lang nagkamali ng bili kasi yung isang tinapay dito may almonds mga dre, no? Pag ganun, hindi pwedeng ilabas mga dre, no? So bumili ng panibago yung walang almonds. Tapos naranasan ko rin dito one time na may dala akong mani mga dre, no? Isang supot ng adobong mani. Tapos inilabas ko sa mesa sa staff room kasi nag-aalok nga ako. Sabi ng kasama ko, "What are you doing?" Sabi niya ganun. "Take that away." Sabi niya ganun. "Wag kang maglalabas niyan dito kasi may mga tao nga dito sa eskwelahan na allergic sa mani mga dre, no? Alam niyo naman kung gaano kadelikado pag may allergic ka sa ganyan. Anaphylactic shock mga dre, no? Pwedeng ikamatay ng taong may allergic sa mani pag na-expose siya, miski dun sa alikabok lang ng nuts. So paano pa kung makain niya mga dre, no? Merong isang pamilya mga dre, no? Bye! Merong isang pamilya na yung anak nila nag-aaral dito. May-ari sila ng grocery store, ng Asian store mga dre, no? Tapos yan, nag-donate sila rito ng ganyang karaming mansanas. Parang isang box, kada isang isang t-shirt, kada isang stop mga dre, no? Nabawasan na yan. Ang dami yan nung nakaraan, no? Diba? 64 pieces na apple. Daming apple pie niyan. Time to go home. Ay, Panginoon, haba ng araw ngayon, no? Kanina mga dre, no, kasi pagpasok ko, umuulan ng snow, di ba? So ang ginawa ko, pinala ko lang yung manipis na snow, tapos nagsaboy ako ng asin. So ang sistema naman, dahil nagsaboy ako ng asin, dumidikit sa sapatos ng mga bata yung asin, di papasok sa school. Di ang dumi naman ngayon ng loob, yung asin, yung mga bato, di magmamap ka, tapos magwawalis ka. Medyo challenging mga dre, no, pag ganitong winter. Pag ganitong winter mga dre, talagang doble trabaho rin. Punta akong downtown ngayon, Rue St. Catherine. So magpa-parking tayo ng 30 minutes for $2 mga dre, no? Successful. F582. Yun, no? Tama ba? Baka matikitan ako Ito yung naninikit, Downtown, no? Makabihira kang pumunta rito mga dre, no? Wala namang masyadong sadyain dito kasi lahat ng meron dito meron din sa amin mga dre, no? Wala lang ganitong kasing laki ng mall na ganito. Etong Eaton Center. Laki. Laki to, malaki. Hi Quincy, where's your store here? Yeah, I'm in the mall.
downstairs 1 floor. And then naliligaw na ako. Ang laki kasi. Grabe naman tong Eaton Center na to. Napakalaki. Elevator. That's the elevator. Tapos lower, isang floor down. Tapos yun na raw. Sapatos pa rin, no? Baka gusto nyo, bili na kayo. Ang dami nilang discount, 40%. Thank you. Bye. Wala pa akong 15 minutes sa loob. Madilim na agad. Pumasok ako dito, maliwanag pa eh, di ba? Na pinamili natin mga dre, oh. Paliwanag ko sa inyo mamaya, bakit ganito karami to. Hindi ko alam mga dre kung ano-ano yung mga clothing store dito na may ibinibigay sa empleyado nila na tinatawag na friends and family discount. Yung discount na yon, let's say 30% mga dreno, pwedeng ipatong yon sa existing discount. Kung yung bibilin mo discounted na lang 20%, pag ginamit mo yung coupon na friends and family, ipapatong yun mga dre, di magiging 50% off. Kaya yun ang masarap mag-shopping pag may ganun ka mga dreno. Nung nakaraan, nung namili kami sa Nike, yun ang gamit ko mga dreno, friends and family. Kaya ang dami ko nabili sapatos eh, kasi ang mura eh, 50 lang isa sapatos ng Nike, di ba? Downtown na to mga dre, downtown. December ano na tayo? December 4. Walang dekorasyon eh. Ay, mangilan-gilang Christmas tree mga dre, no? Christmas light pala, Christmas light. Okay, madami pala. Yan na mga dre, yan ang ano namin. Ang downtown, ang palamuti sa kalsada, kulang sa liwanag, kulang sa ningning. Mura lang pala to mga dre, no? Mamaya titingnan ko kung magkano yung hinuhulog ko by weekly, tsaka every month. Magugulat kayo mga dre, no? Sabagay hindi kayo magugulat pala kasi nga luma na to mga dre, no? 2021 pa tong model na to. Kinuha ko to dahil kung bago yung kukunin ko, ang laki ng insurance mga dre. Yung 2022 mataas na yung insurance eh, nasa 200 plus o 300. Lalo na yung yung 2024 mga dre, no? 2024 tapos 2025, ang mamahal ng insurance niyan eh, ayokong magbayad ng ganong kamahal na insurance na parang parang dalawa na yung sasakyan binabayaran mo dahil sa mahal ng insurance mo. Kaya inisa-isa ko yun mga dre, no? Mula 2025, 24 pababa kung magkano yung babayaran ko sa insurance. At para sa akin yung naging acceptable na bayaran sa insurance is year 2021 na Tesla. Yun, doon kami nagkasundo mga dre, no? Tapos nung kinuha ko to, medyo mahal pa nga to mga dre, no? Medyo mahal pa to kasi hindi pa lumalabas yung yung bago nila, yung 2025 model. Nung lumabas yung 2025 model, bumagsak yung presyo ng mga second hand. Malaki rin yung ibinagsak, ilang libo din mga dre, no? Eh sabi ko, aray ko, lugi na agad. Kaya nga nung chinek ko mga dre, no? Nung chinek ko kasi sabi ko, testing ko nga kung magkano kung iti-trade ko itong Tesla na to sa dealership mismo ng Tesla. Ang laki na ibinaba mga dre. Nasa magkano ba? 6,000 o 8,000 mga dre, no? Ilang buwan pa lang sa akin yun, siguro mga 5 months pa lang sa akin yung sasakyan, bumagsak na ng ganun kamahal, ng 8,000. Samantalang yung Honda CR-V, ang tagal kong dinrive, 3 taong ko na dinrive mga dre, no? Pero yung presyo niya ganun pa rin, di ba? Kahit sira na, napalitan mo na yung fuel injector, kahit may mga bangas-bangas na yung sasakyan, ganun pa rin yung presyo. Nung nakakuha nga ako sa insurance
Mas malaki pa yung binigay ng insurance kaysa sa pagkakabili ng sasakyan ko, di ba? Kaya nga ang daming hindi naniniwala eh. Kesyo, ano yung tanga yung insurance? Mas mahal pa yung binayaran nila sa'yo kaysa nung binili mo yung sasakyan mo. Eh, yun ang katotohanan eh, di ba? Sa mga hindi po nakapanood, mga dre, nung January, na-aksidente kasi ako gamit yung Honda CR-V. Paparada na ako eh. Babackup na lang ako papunta rin sa parking space ko. May bumangga sa akin. Pagkatapos na total po yung Honda CR-V na dinadrive ko. Ang model year po noon ay 2016. So, ang bili ko po ron ay nasa ang utang ko pala ron ay nasa 26,500. Mga nasa ganung range, mga dreno. Ngayon, nung na-total po yun, after 3 years ko siyang ginagamit, ang binayad sa akin ng insurance ay umabot ng 27,000 mahigit. Di ba? Nag-appreciate pa siya, mga dreno. Pero nung tiningnan ko yung breakdown ng presyo ng binayaran sa akin ng insurance, actually hindi naman mas mataas yung bayad ng insurance kaysa sa pagkakabili ko. Tumaas lang yung binayad sa akin ng insurance kasi may tax pa silang binayaran, di ba? Imagine, binigyan ka nila ng pera, tapos yung pera na yun is tinaksan nila, mga dreno. So kaya umabot ng 27,000. Bukod pa ron, kumuha ako ng replacement insurance. Sa replacement insurance, nakakuha din ako doon ng mga 7,000, mga dreno. Kung bakit pala kumuha rin ako ng sasakyan na medyo mahal ng konti, kasi para makuha ko yung 7,000 mahigit galing sa replacement insurance, nagbigay sila ng criteria na dapat yung kukunin mong sasakyan ay ganito yung halaga para makuha mo yung 7,800. Kung bababa yung kotse na ipapalit mo dun sa na-total mo, ibig sabihin mababawasan din yung replacement insurance mo. Kaya ayun, mga dreno, naghanap ako ng sasakyan na medyo tatama dun sa ibinigay nila ng replacement insurance, nang sa ganun makuha ko yung buong 7,800. At yun nga, nauwi ako sa Tesla, mga dreno, at walang pagsisisi. Napakahusay. One large, two front row. Yeah. It's 23.50. Ito, masarap na hapunan, mga dreno. Lalo pag ganito malamig. Kaninang umaga meron akong mga dreno, 64% na battery. Ngayon 41 na lang. Mag-charge ba ako? Hindi. Mag-charge ba ako? Hindi. Siguro mag-charge na lang ako kasi Friday na bukas, mga dreno. Baka biglang may lakad pa. Ayun ang mabigat eh. Pag hindi ka nag-charge tapos may biglaan lakad, wala kang ibang option, mga dreno. Ano gagawin mo? Punta ka sa sa mga fast charger. Yung mga 30 minutes lang, madami ka na agad battery. Tinitingnan ko kung magkano yung hulog ko sa sasakyan, mga dreno. Nasaan ka na? 237 237.09 times 2 equals 474.18. Yan po yung monthly ko. Ay, hindi pwedeng sabihin monthly, mga dreno. Basta yung bi-weekly ko, mga dreno, is 237.09. Kala nyo mahal, di ba? Mura lang, mga dreno, kasi luma na tong Tesla ko, mga dreno. At ano masasabi ko, kahit luma na, it drives like new. Kasi po sa software lang nagkakatalo, mga dreno. Yung software po ng Tesla na unang-unang ginawa at yung software ng pinaka-latest na Tesla, halos parehas lang, mga dre. Nagkakatalo lang sa hardware. Ito hardware 3, yung pinakabago hardware 4. Ano yung hardware? Ayun yung may kinalaman, mga dre, tungkol dun sa full self-driving. Siyempre mas ahead yung hardware 4, mas marami silang camera, may camera sila sa harap. Ako wala pa, tas may sensor silang dito rin sa loob. Mas maraming hardware yung mga latest na Tesla, mga dreno, kaya
Mas magaling yata sila sa full self-driving unlike sa mas lumang model. Pero ganun pa man mga dreno, ang autopilot sapat na, libre yun. Kasi yung full self-driving, may bayad yun, 99 a month yun kung gusto mo. Samantalang yung autopilot, ganun din naman mga dreno, kumbaga magagamit mo pag yung mga long drive nyo. Tsaka yun nga no, ang mura ng ano ko, di ba? Ang mura ng bi-weekly ko, bukod pa ron, nag-average ako ng $50 a month sa charging. Napakagaling, di ba? Tapos wala akong maintenance. Saan ka pa? Ano pang sasakyan ang gusto mo? Honestly mga dreno, ang totoo is talagang sabi ko, anong sasakyan kaya yung pwede kong i-drive na makakatipid talaga ako in terms of gasolina tsaka maintenance. At nakita ko nga na ang pinaka option na meron ako is Tesla electric car in general mga dreno. Kung bakit Tesla, kasi maganda yung mga reviews niya mga dreno, reliable yung sasakyan, maraming natutuwa sa kanya kasi nga malaki yung natitipid nila, diba? Tsaka maganda talaga yung sasakyan mga dreno. In terms of safety, hindi yung papahuli. Sabi nga nila, ito yung isa sa pinaka-safest na sasakyan, yung Tesla mga dreno. Hindi ito nagro-roll over kasi nga masyadong mabigat yung battery nito, kaya pag bumaligtad to, babalik to, tatayo uli mga dreno. Hindi iikot na katulad ng ibang sasakyan. Meron akong mga dreno, 39%, basahin ko na lang kasi malabo sa camera. Meron akong 39%. Ngayon, gusto ko sana siyang ma-charge hanggang 90%. Sinet ko sa 90%. Abuti naman ako ng 5 hours and 30 minutes. Pero pwede kong iset yan dito mga dreno sa 80%. Yan. Tapos usually mababawasan din yan, magka-calibrate yan. Okay. 4 hours and 25 minutes mga dreno. Parang more or less 10% ang ma-charge sa kanya sa loob ng isang oras sa 30 amps na kuryente. Lamig. Lamig. Sa akin ka ba? Okay, sa akin nga mga dreno. Minsan i-consider mo na maswerte ka kung yung i-deliver sa yung package ay maabutan mo na hindi pa bukas. Kasi dumaan ako kila Joy mga dreno. Ay dumating silang package, okay? Pag uwi niya sa bahay, yung package na nasa harapan ng pintuan. Pero bukas na. Okay? Ibinalik lang kasi yung laman ng box na yon is mga pangkolorete sa buhok. Di ba? Ang bait na magnanakaw. Galing eh, no? Binuksan na, sinilip muna. Para sa akin ba to? May mapapakinabangan ba ako rito? Wala. O sige, balik natin dun. Napakahusay na magnanakaw dito mga dre. At maswerte ka pag inabutan mo pa yung package mo. Kagaya ko ngayon. Okay? Meron pang isa. Ayan na tayong charger mga dre, no? Hihira kung alam ko lang na ngayon din yung delivery niyan. Inuwi ko na muna yung sasakyan para masubukan ko. But anyway, bukas susubukan ko. At hopefully, sana mga dre, no? Ang tawag dito, gumana na. Minsan, paghanap pa lang ng susi, mga dre, nahihirapan ako eh. Parang jail guard eh. Daming susi. What's the rush?